Meron daw pong dalawang klase po ng tao sa church. Yung una daw po yung high maintenance but low impact. Okay? Ano po ito? Ito po yung mga tao, mga Kristiyano na pag sinabing high maintenance, marami po tayong kilalang ganito. Pag sinabing high maintenance, ito po yung mga tao talagang ang hirap-hirap pong dalhin sa church, ang hirap-hirap ikumbinsi na mag-commit ng buhay sa Panginoon. Ginawa mo na ang lahat, pinakain mo na lahat, dinala mo na sa Jollibee. Di masama po, ano? Pero ang point natin, may mga tao na high maintenance, pero low impact. Okay? Ano daw po yung pangalawa? Tingnan po natin. Yung tinatawag po na low maintenance, high impact. Ito yung mga tao po na talagang masasabi po natin na minsan kahit hindi ito bisitahin, ito po yung mga Kristiyano na hindi nalilate. Mga Kristiyano po ito na talagang kahit hindi mo utusang mag-devotion, kahit hindi mo utusang mag-pray, ito po yun, low maintenance, high impact. Pag sinabing high impact, iba po yung impact nila sa loob po ng church. Okay? Kung papansinin po natin sa atin pong kapanahunan po ngayon, marami pong Kristiyano ang tumatalikod, marami pong mananampalataya, bagamat tayo po'y nasa huling panahon ng sinabi ng ating Panginoon, makikita po natin ang isa pong problema ng isang mananampalataya ay napakadaling bitawan ang paglilingkod kay Lord. Pero siguro wala naman ditong ganon, absent sila, okay? Napakadaling bitawan, naalala ko po maraming tao pagka may problema, ang unang opsyon o ang unang binibitawan po yung kanilang commitment sa Panginoon. Okay? Tinalang po natin, kumusta ang ating commitment? Naalala ko po, ang inyo daw pong, atin daw pong pinakatema ngayon is covenant. Sabi dyan, yung commitment po natin, kumusta yung commitment natin sa Panginoon? Ang commitment daw po, sabi dyan, is a firm decision to do something. Pag sinabing commitment, it's not about hindi ito tungkol sa nararamdaman po natin. Hindi ito tungkol sa gusto mong gawin. Kung hindi pag sinabing commitment, of course, natin sa Panginoon, hindi ito yung gusto mo, kung hindi ito yung gusto ni Lord na gawin po natin. Iyan po ang commitment. Ano po? Napaka-importante po. Sabi ko nga po, isa sa napakalaking problema po ngayon ng mga Kristiyano, napakahirap pong akayin sa tinatawag po na commitment. I-commit ang buhay sa paglilingkod. Sabi diyan, our commitment to God is His measure for us to experience His supernatural power. Ang atin daw pong commitment, yung ating buhay po na nakakommit sa Panginoon, yan daw po ang sukatan ng Diyos upang maiparanas niya po sa atin yung kanyang kapangyarihang hindi kayang sukatin ng anumang panukat sa mundong ito. Kaya po, pansinin niyo po, kapag ang isang tao talaga totally nakakomit ang kanyang buhay sa Panginoon, mapapansin po natin na talagang ang Diyos, makikita natin yung galaw ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po, tayo po ngayon, tinuturuan po tayo ng Diyos, inaakay po tayo ng Panginoon, na yung ating mga commitment sa ating Panginoon, talagang sikapin po natin, na ito talagang i-pursue po natin, na sabi ko nga, hindi ito tungkol sa nararamdaman, hindi ito tungkol sa gusto natin, kundi po, ito po ay tungkol sa ikaw at ang Diyos. Ano po? Napakaganda po niyan na minsan nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, ba't ang tagal nung sagot sa aking mga panalangin? Lord, nagsisimba naman ako, Lord, ginagawa ko naman yung part ko. Pero ang tinitingnan po kasi ng Panginoon, hindi lang yung gusto nating gawin. Kung hindi, ang tinitingnan po sa atin ng Panginoon, yung gusto niya na may mga pagkakataon minsan na kahit hindi natin gusto, pero ginagawa po natin. Pag sinabi pong commitment, kumbaga sa mag-asawa, alam niyo po sa mag-asawa may mga pagkakataon na minsan nalalamig yung kanilang pakiramdam sa isa't isa. Agree po ba sa may mga asawa? Ay ako lang. Okay, ako lang yung ganon. May mga pagkakataon po, minsan may nagkakaroon po ng problema ang mag-asawa, minsan nga ang ginagawa pa, di ba? Di nag-uusap, ganyan-ganyan. So, pero yung uusapin po kasing commitment, i-relate po natin sa buhay may asawa na anuman ang mangyari, asawa mo yan. Siya ang katuwang mo sa hirap at ginhawa. Pangako nyo yan sa Panginoon. Meron tayong vow sa harapan ng Panginoon. Ganon din naman po sa atin bilang isang Kristiyano. Nung tanggapin po natin ang Panginoon as Lord,
and Savior po ng ating buhay. Sabi ng Bible, hindi na ikaw ang nabubuhay kung hindi si Kristo na dapat ang nabubuhay sa ating katawan o sa ating pang-araw-araw. Kaya po, pag sinabing commitment, hindi ito kayang hadlangan ng karamdaman. Naalala ko po yung kinanta kanina, yung Salamat Panginoon, I think po, no, ayon po sa aking mga information, ang sumulat po noon, nag-compose po noon, ay kasalukuyang na-diagnose po ng cancer. Siya po si Edith San Pedro. Ano po, siya po yung, I think, vocalista po siya ng Musikatha, kung di ako nagkakamali. Kinanta po niya yung kung bakit po na-compose yung kanta na yun dahil during that time, meron siyang cancer. So, ipinakita po doon, So, ganun din po sa ating buhay. Ang commitment po, hindi ito nasusukat lamang sa kung ano po ang estado natin sa buhay. Masarap mag-commit pag walang problema. Tama po ba? Masarap maglingkod pag laging masaya ang pamilya. Pero paano pag dumating yung time may problema, may conflict? Ano po? Paano natin i-handle o paano natin matitindigan po yung tinatawag na commitment? Ang isa po sa problema, yung pressure. Nakaka-pressure maglingkod, nakaka-pressure gawin ng mga bagay na to, ang nakaka-pressure sa ministry. At minsan may mga leader po tayo, may mga tao na parang ipinapagawa sa atin yung mga bagay na parang hindi natin arok, hindi natin abot. So ang tendency po, ang epekto sa atin yan, yung tinatawag po na pressure, na pe-pressure po tayo. Pero take note po, lagi nating tatandaan po na ang pressure, tingnan po natin, hindi para pahirapan ka. Maraming tao ayaw ng pressure. Pero i-take po natin ito as a positive, na ang pressure hindi para pahirapan ka, kundi para gumaling ka. Yan po talaga ang purpose ng pressure, para malayo yung maabot po natin. Parang pressure tank, di po ba halimbawa sa tubig? Kung bakit po nang aakyat ng tubig sa third floor, fourth floor, kasi may pressure po yon. So ganun po rin sa buhay po natin. Kaya wag po nating iti-take yung mga pressure, nakaka-pressure kasi may trabaho ako, nakaka-pressure sa oras, nakaka-pressure. Pero sabi diyan, hindi para pahirapan po tayo o hindi para pagalingin po tayo ng pressure. No? Naalala ko po nung ako po ay nagsimulang maglingkod kay Lord, nagpastor po sa Laor, nakaka-pressure kasi po galing ako sa maliit na simbahan, bigla po napunta ako sa medyo magandang kalalagayan pong church. So nakaka-pressure kasi bata po akong Kristiyano, batang pastor, pero yun nga po ang pressure, yan po yun eh. Sabi niyan, hindi para pahirapan ka, kung hindi para pagalingin ka. Kaya yung pressure po, i-take po natin as positive palagi. Okay. Handa na po ba tayo sa ating pag-uusapan ngayon? Introduction lang po yun. Pinapauna ko na po sa inyo. Ako po ay, kung siguro marami kayo narinig po na pastor, mahilig mag-joke. Wala, maganda po yun. Pero ako po kasi very, very seryoso po ako eh. Seryoso ako magturo. Medyo may diin. Kasi po, ewan ko ba, bakit ganon? Siguro ang isang pinaguhugutan ko, maliit na nga ako, tapos maliit pa yung boses ko. Lalakihan ko na ng konti. No? Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon is unwavering commitment. Yan po ang pinaka-title po natin, unwavering commitment. So, yung word po na unwavering, ibig sabihin, kasi po tayo, madali po tayong, pag sinabing unwavering, sa buhay po natin kasi madali tayong, ang tawag doon, kumbaga, madali tayong sa mga pagsubok. No? Pag may mga pinagdaraanan po tayo, madali tayong maliglig, madali po tayong, nagkakaroon tayo ng maraming mga negative na kaisipan. Pero ang tinuturo po sa atin, unwavering commitment. Yung commitment po natin sa Panginoon, kumusta po tayo ngayon? Sa ating kapanahunan, sa ating paglilingkod ngayon. Sabi niyan, unwavering commitment. Na kaya mo bang maglingkod kahit nahihirapan ka na? Kaya mo bang maglingkod kahit maraming pressure? Kaya mo ba talagang panindigan yung commitment kahit parang hindi mo na maintindihan yung ginagawa natin? So pag sinabing unwavering, iyan yung naglilingkod tayo na kahit maraming mga problema sa buhay, andun pa rin yung ating commitment. So yun po yung unwavering. Ang atin pong pinaka-text ngayon, pinakang mga verse po natin, pag-uusapan po natin ng isang tao sa Biblia. Bago ko po basahin, ito po ay kwento. I think nabasa nyo na to, napakinggan nyo na po ito. Ito po yung kwento o pangyayari during that time sa Apostol Pablo po ay inutusan ng Panginoon na pumunta po sa Jerusalem to share the gospel. Ano po, i-share niya ang mabuting balita para maraming magligtas at maborn again po sa panahon na yon. Ngayon po, kung papansinin natin si Pablo, ang pag-uusapan po natin yung commitment ni Apostol Pablo.
Okay? So, tingnan po natin, paano dito nakita o paano po pinatunayan ni Pablo o bakit napakalinaw kay Pablo yung kanyang commitment, yung kanyang pangako, yung kanyang relasyon sa ating Panginoon. Ito po yung pangyayari, no? Pupunta na po si Apostol Pablo sa Jerusalem, pero eto na po yan. Sabi diyan, makalipas ang ilang araw, dumating sa Judea ang isang propetang nagngangalang Agabo. Ito pong propeta po na ito, alam po natin, ito po yung mensahero ng Panginoon. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Makikita po natin itong, sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo. So makikita po natin, ito po si Agabo, take note si Agabo po ay taga-Jerusalem. Siya ay propeta from Jerusalem, kaya po siya advance niyang nalaman na itong si Pablo, yung pupuntahan niya, may mga bantana kasi taga doon po mismo si Agabo sa Jerusalem. Okay, sabi diyan, makikita natin, sabi niya, ganito gagapusin, kinuha niya yung pamigkis, ganito gagapusin ng mga Hudyo. Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito, at siya ay ibibigay sa kamay ng mga hentil. Ipinauna po niya. Sabi po ni Agabo ni propeta, ganito ang pinapasabi ng Espiritu Santo. Kinuha yung pamigkis, ginapos yung sarili, ganito ang mangyayari kay Pablo. No? Tingnan po natin. Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga roon, ang nagsasalita po dito ay si Lucas, no? Ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Kasi po may banta. Pwede siyang mamatay, gapusin, pahirapan, no? I-torture. No, sabi ni Lucas kasama ng mga nandoon, sabi niya, Pablo, huwag ka na pumunta doon kasi may banta, propeta na yung nagsabi. Lingkod na yan ng Diyos. At ang sabi ng lingkod ng Panginoon na propeta, sinabi ng Espiritu Santo, hindi para pigilan. Take note, hindi po para pigilan. Kung hindi, sinabi lang yon para ipauna kay Pablo na possible, o hindi lang possible, kundi sure yon, ganito ang mangyayari sa iyo pag nandun ka na. No? Tingnan po natin yung tugon ni Pablo. Ngunit sumagot siya, si Pablo, ano ang ginagawa ninyo? Kasi nag-iiyakan na po sila kung ano-ano nang ginagawa. Sabi diyan, ano ang ginagawa ninyo? Sa pag-iyak ninyong yan, ay dinudurog ninyo ang aking puso. Handa ako hindi lamang magpagapos. Minsan po tayo, di ba? Ambun lang. Ma-absent sa church. Sabi diyan, handa ako hindi lamang pagapos, kung hindi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa Panginoong Jesus. Grabe po yung kanyang sinabi ni Apostol Pablo na handa po siya. Kahit magpagapos, kahit ano pong gawin niya. O anong mangyari sa kanya. Kasi yun po yung commitment. Napakalinaw po kay Apostol Pablo, yung commitment niya na siya ay tinawag ng Panginoon sa Acts chapter 9, na tinawag po siya para ipahayag ang mabuting balita sa mga hentil. Napakalinaw po sa kanya nung kaya ang sabi niya, patay kung patay sa paglilingkod. Patay kung patay. No, tuloy po natin. Last verse, tumigil na kami, sabi ni Lucas, nang hindi namin siya mapigilan na sabi na lamang namin, nagtinginan silang lahat, masunod ang kalooban ng Diyos. Ang tanong po sa atin, may mga pangyayari na po ba sa buhay po natin na talagang ipinaglaban natin ang Diyos to the point na talagang pinili mo yung bagay na yon kahit napakahirap para sa iyo? O minsan, ang ginagawa po ng mga tao, ng mga Kristiyano minsan, no, pag mahirap, may excuse lagi. Na pag nasa conflict po ang isang tao, ang hinahanap palagi, exit. Ayawan na. No? Si Pablo po, pwede niyang, actually, para sa akin pwedeng hindi siya hindi naman para sa akin, hindi naman kasalanan yon na kung hindi na siya tutuloy. Kasi sinabi ng Holy Spirit, Pablo, ganito yung mangyayari sa'yo. So, pinakita sa kanya, pero sabi ni Pablo, patay kung patay. Maglilingkod ako sa iyo, patay kung patay. So ilang bagay po ang ating pag-uusapan. Tinan po natin, simulan natin sa isang katanungan. Sabi diyan, how did Paul maintain his covenant to God? At ito pong mga hamon po na ito ay pwede po nating maging hamon din sa atin kung paano po natin dapat mas mapanatili, ma-maintain po natin yung ating commitment sa ating Panginoon. Paano nga po ba ni Apostol Pablo na maintain po yung kanyang commitment sa ating Panginoon sa kabila ng napakaraming hamon?
Sa atin pong kapanahunan ngayon po, libreng-libre tayong mangaral ng salita ng Panginoon. Ngayon po, libreng-libre tayong magsimba. Walang bumabawal po sa atin. Libre tayong magbasa ng Bible. Walang bumabawal sa atin. Pero alam niyo po, sa mga ibang bansa, no, bawal magsimba, bawal magbasa ng Bible. Ang daming bawal, pero pinipilit po nila na gawin. Pero sa atin po, dito sa Pilipinas, bukas ang lahat, pwede ang lahat. Kaya po, ito po yung hamon sa atin. Sabi, how did Paul? Paano nga po ba ni Pablo na maintain at maaaring makatulong po sa atin? Unang bagay, pag-usapan po natin yung clear calling. Malinaw na pagkatawag o malinaw na tawag. Malinaw ba sa iyo na ikaw ay tinawag ng Diyos? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang pinili ng Diyos o mukhang pinilit ng Diyos o mukhang pinagpilian ng Diyos. Hindi, joke lang po. Tatlo lang kasi yan, pinilit, pinagpilian. Pero syempre, pinili po tayo lahat. Amen po ba? So, pinili tayo ng Panginoon hindi para magsimba lang. Pinili po tayo ng Panginoon ang purpose. Una, syempre, para lumago po tayo. Lumago tayo sa pananampalataya. So, dyan nga po, kaya po bakit may church, bakit po may mga process tayong ginagawa, bakit po may pastor, may mga trainings, ang purpose po nung para lumago po tayo. Kaya lang po, kung bakit maraming Kristiyano ang nagiging malabo ang calling, kasi lumalago pero walang ginagawa. Ang hirap po sa isang Kristiyano na lumalago siya espiritual, lumalawak ang kanyang kaalaman, pero kapag po hindi talaga tayo nagiging intentional sa mga tao na may bahagi ang salita ng Panginoon, makapag-disciple ng mga tao, alam niyo po, kapag ang isang Kristiyano lumalago, pero walang nadadalang tao sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya nag-i-involve sa ministry. Ang nagiging problema po ng isang Kristiyano pag ganon, magsasawa siya. Hanggang isang araw dahil parang wala namang nangyayari, tumitigil na po siya. Si Apostol Pablo, napakalinaw po sa kanya. Sabi niya, yung clear calling, napakalinaw ng tawag po sa kanya. Kasi bakit po mahalaga na malinaw sa iyo kung bakit ka nandito ngayon? Mahalaga po ito. Bakit malinaw o sigurado ba tayo o gaano ba kalinaw sa atin, bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Ako po, nung maglingkod ako sa Panginoon, sobrang linaw sa akin ang tawag ng Diyos. Ito, alam na po ng marami, madalas po akong nagpapatotoo dito. Ako po tinawag ng Panginoon dahil ako po ay, during that time, ako po ay drug addict. No? Nabaliw po ako ng literal, naglalakad na po ako. Taga San Luis, Aurora po ako. Naglalakad na po ako ng nakabrief. Bangag na bangag, payat na payat. Kaya po ako na-born again dahil ako po ay survivor po ako ng suicide. Nag-suicide po ako, 2 beses di ako namatay. Tinawag talaga ako ng Panginoon. Kaya po nung ako po yung nagpastor, actually nakilala ko si Lord, na-born again ako 2013, November 23, alas 7 po ng gabi yon. May isang pastor na makulit. Yun po yung nag-share sa akin, kaya po yung mga pastor dapat makulit talaga. Okay? Na-born again po ako. Tapos, after 2 years, nag-decide na ako magpastor. Napakaraming challenge. Napakaraming hamon. Una pong hamon sa akin, pamilya. Pinalayas ako ng pamilya ko. Nanay, tatay ko. Kasi yung tatay ko, kainuman ko tuwing hapon, tuwing uuwi ako, may dala akong emperador. Nawala na yun, dala ko na Bible. Ikaw ba naman? Narinig ko sila nag-uusap, si Jim, baliw na. Dadalhin ako ng Baguio, papagamot, nasaktan po ako, lumayas na ako sa bahay namin. Pangalawang challenge sa akin, yung girlfriend ko. During that time, may girlfriend po ako, nurse. Girlfriend ko po siya almost 4 years. Mahal na mahal. Pinangarap ko ng mahabang panahon. Kaya lang sabi ni Lord, bitawan mo. Bakit po? Sa tuwing magkasama kami, nagkakasala kami. Grabe. Sabi ko, commitment. Ang commitment ko kay Lord, Lord, hanggat may lakas at buhay ako, mag-serve ako sa iyo. Gusto ko maging pastor. Kaya lang ang daming hadlang. Binitawan ko po yun. Hindi ako yun, si Lord. Si Lord talaga yung gumalaw. Kasi kung ako lang, ayaw ko eh. Ayaw ko. Tuwing makikita ko, naku po, hindi. Pero pag si Lord kasi yung gumalaw, tapos nakita ng Lord yung puso mo, na talagang yun yung desire mo, si Lord, siya mismo yung mag-aalis. No? Kaya minsan may mga bagay na gustong alisin, baka sa isip lang. Dapat kasi gustuhin mo talaga. Kahit mahirap, ihilingin mo sa Diyos. So ang dami pong struggle. No? Pero nung naging malinaw po sa akin yung mga bagay-bagay,
Sabi diyan, everything is unclear, is confusing. Kasi po pagka malabo ang isang bagay, mako-confuse talaga tayo. Tinawag ba talaga ako ni Lord? Talaga bang, totoo na ba yung, alam niyo po nung na-born again ako, para akong baliw na, kasi ito hindi po sa akin, alam po ito ng madami dito, ako po yung head ng isang fraternity. Pastor, yung height mo na yan? Opo. Sa Baler po yun, hinahabol po kami ng pulis pag kami nag-hazing, gabi-gabi nag-hazing po kami. Sabi ko, tapos po nung naging malinaw po sa akin yung calling, alam ko, tinatawag ako ng Panginoon na born again na ako. Kumbaga, ang point po natin, pag malinaw sa iyo, yung bakit na tinawag ng Diyos, sa lahat po ng aspeto Halimbawa, ang calling mo talaga ay maging kamay. Ikaw yung maging kamay sa loob ng church. Hindi ka magaling mag-soul winning, pero dahil may pera ka, meron kang kayang... Kasi po, ang ministry, it's not about hindi lang ito tungkol sa pagpapastor. Ang ministry, yung magkamay ka dyan, yung umiti ka lang, ministry yan. Yung ngiti lang, ngiti. Pero yung lagi nakabusangot, hindi, joke lang po. Mainam po na makita po natin yung calling. Tingnan po natin, sabi diyan, ito po yung sinabi natin kayo na pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis at ginapos. Napakalinaw po nito, Sabi niya, sariling paa, kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito gagawin. Ang pinatanaw na kay Pablo, Pablo, ganito yung mangyayari sa iyo. Okay ka lang? Sa panahon po ngayon, parang kabaliwan to. Marami nga po ngayon mga tao, kabataan na tinawag ng Panginoon, pag hindi malinaw talaga, halimbawa ganito, ang pangarap sa iyo ng magulang mo, bilang isang Kristiyano, pamilya, ang pangarap sa iyo maging engineer. Ay ang calling mo halimbawa maging pastor. Pag hindi ito naunawaan, nakauusigin ka ng pamilya mo. Pero kaya nga po, napakaganda sa buhay po natin na maging malinaw po sa atin yung mga bagay-bagay na yan. Okay? So, tingnan po natin. Parang mapapahaba ang 1 to 20 lang naman to. Kaya, no problem. Okay, commitment. Tingnan lang po natin. Meron daw pong 3 commitment. Yung tinatawag po na survival commitment. Bilisan ko po ng konti. Pangalawa po is maintenance commitment. And then number 3 is attainable commitment. Yung pong survival, maraming ganitong Kristiyano. Even devotion, sino-survive na lang. Pag sinabing survival commitment, ito po yung mga tao talaga o mga Kristiyano na pwedeng pag minsan wala, pag minsan andyan. Yun naman pong maintenance commitment, ito yung mga Kristiyano na saka ilang ito lumalapit kay Lord para pong cellphone. Halimbawa, ito yung cellphone. Pag lobat na, saka lang mag-church. Maraming Kristiyanong ganon. Na pagka marami ng problema at pinagdaraanan, drain na, saka lalapit kay Lord. Alam niyo po, ang isang Kristiyano, dapat hindi tayo katulad ng phone o ng any gadget po na china-church. Na kasi po ang gadget, gagamitin mo muna, pag palobat na, 1 bar o pag sa cellphone, 10% na lang, hahanap ka ng charger bago mo i-church. Hindi po dapat ganon tayo bilang isang Kristiyano. Dapat, sabi ng Bible sa Book of John, dapat lagi tayong nakakonect kay Lord. Para po, sabi niya, yung attainable, talagang yung commitment natin, nagiging klaro po sa atin. Saan po kaya tayo dito sa 3 ito? Pastor, sa maintenance. Pagka may problema, hinahanap ko si Lord. Saka ako nagcha-church. Saka ako nagbabasa ng Bible. Pag may problema na, pastor, doon lumalalim yung prayer ko. Wow, praise God. Hindi po dapat bilang isang Kristiyano, may problema man o wala, anumang sitwasyon ng ating buhay, dapat po makita natin yung ating sarili na yung presensya ng Panginoon, lagi po nating hinahanap. Okay, yan po yung isang bagay, makikita po natin kung bakit si Apostol Pablo na-maintain po niya yung kanyang commitment sa ating Panginoon, malinaw sa kanya yung tawag ng Diyos. Kasi kung malinaw sa iyo, talagang papanindigan mo. Amen. Okay, pangalawang bagay, makikita po natin yung tinatawag na spiritually motivated. Bilang isang Kristiyano, ano po yung nagmamotivate sa atin? Bakit ka nagko-commit kay Lord? Bakit hanggang ngayon nakakommit ka sa Panginoon? Okay? Makikita po natin, pag sinabi pong spiritually motivated, dapat ang nagtutulak sa atin, yung tinatawag, hindi po yung hindi laman, hindi yung nakikita.
Hindi yung nararamdaman, kundi yung spiritual, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat ito po ang nagtutulak sa atin kung bakit po tayo nandito pa until now. No? Kasi po kung ang buhay po natin, ang nag-i-inspire po sa atin ay mga bagay sa mundo na to, mga material na bagay, hindi mga spiritual na bagay, bilang isang Kristiyano, mawawala din po tayo pagdating ng panahon. Sabi ng Bible, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin kayo ayon sa Espiritu. Sinasabi ng Panginoon na bawat isa po sa atin, ang required talaga bilang isang Kristiyano, dapat spiritually motivated po tayo. Makikita po natin, sabi naman isang verse, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kaya po napakahalaga, spiritual ang isang Kristiyano, no? Huwag po tayong maging karnal. Kung hindi, sabi diyan, dapat spiritual po tayong mga Kristiyano, no? Makikita po natin bilang isang mananampalataya, meron pong dalawang uri po ng tinatawag po na connection. Sa buhay po natin, dito po natin matetest, ano kayang klase ng connection meron tayo? Yung isa po yung tinatawag na spiritual connection. Pag sinabing spiritual connection, bigyan ko po kayo ng isang example. Si Jesus Christ, nakakonect sa atin spiritual. Patay na siya, pero marami pa siyang taong binabago until now. At isa po tayo doon. Spiritual po yon. At marami namang Kristiyano ganito, emotional connection. Dalawa po ito. Yung spiritual connection, dapat tayo sa Panginoon nakakonect tayo, hindi tungkol sa emosyon. Hindi pag masaya lang tayo. Hindi pag may problema lang tayo. Hindi pagka pinagpapala lang po tayo. Dapat po nakakonect tayo sa Panginoon spiritually at nararamdaman dapat ng Diyos yung puso po natin. Huwag lang emosyon. Marami kasing tao, no? Especially po ngayon, wala naman dito, walang ganun dito sa OLM. Especially sa mga kabataan. Maraming kabataan, mga young people, emotional lang yung connection nila kay Lord. No? Dahil, yun nga, more on feelings. No po, pag masaya, kasi masaya sa church, mahusay yung leader namin, mahusay yung nag-guide sa amin, mahilig maglibre, dinadala kami ng Jollibee. Paano pag wala na? Paano pag may problema na? Paano kung nakakitaan mo na yung leader mo, yung tao, ng kapintasan? No? Si Jesus po, spiritually connected po sa atin. Kaya kahit ang dami nating pangit na pag-uugali, si Lord hindi sumusuko. Spiritual po yun. Nakuha po natin, mga kapatid. Lahat po tayo may pangit dito, lahat po tayo may kapintasan. Lahat po tayo, siyempre, yan po tayo eh. Pero ang Panginoon, imagine, si Jesus, hindi talaga siya sumusuko. Bakit po? Kasi spiritually, connected po siya sa atin. Ganun po dapat yung ating motivation sa Panginoon. Habang tayo naglilingkod, ko-connect ako sa iyo, Panginoon, hindi dahil sa nararamdaman ko. Kasi kung tungkol lang ito sa nararamdaman po natin, naku po, ayawan na. No? Ako po, bilang isang pastor, iba-iba po siyempre ang utak ng membro. Sa church po ito, sa laod po ito, wala po ditong ganon. Sobrang babait ng mga taga-OLM. Amen po ba? At mabubuting, okay? Praise God. So makikita po natin, talagang, yun po, no, sa buhay po natin, spiritual connection po dapat. Yung bang, eto po, bigyan ko po kayo ng sample pa, babaan natin ng konti. Sa pastor po ninyo o sa inyo pong leader, na-connect po kayo, ano ang pinaghuhugutan nyo? Spiritual o dahil sa emosyon? Pag spiritual, kahit wala sila, gumagawa tayo dapat. Kahit of course, hindi naman dahil sa takot, hindi naman to control, hindi para kontrolin tayo, kasi spiritually eh. Parang ganito, yung bang kahit medyo matagal kayong hindi nagkita, hindi nagbabago, pag binabawan po natin ng konti, yung spiritual connection, one word, yung tinatawag po na fathering. No? Nararamdaman mo yung pagiging ama ng Diyos, ganun din naman po sa atin, sa inyo pong manggagawa, kay pastor. No, na kahit minsan may mga pagkakataon hindi niya napuntahan, pero dahil nga spiritually connected, so andun pa rin, walang tampo, walang negatibong kaisipan kasi nga po spiritual. Pag emosyon kasi,
nako, dyan na po yung mga marites, di ba? Wala namang ganun dito. No? Andyan na po yung kwentuhan dito. Nako, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi nga po, emotional lamang. No? Kaya po napaka-importante po niyan na maintindihan po natin. So, sabi diyan, makikita natin, napaka-importante, spiritually motivated po dapat tayo. Yan po ang isang pinaghugutan ni Pablo. Kung bakit siya nakapanatili, bakit siya naglingkod, patay kung patay, ilang panahon, lulutang-lutang siya sa dagat, nakalagay lang sa isang kahoy, alam niyo po ba, habang siya ay nakalutang sa dagat, ang iniisip niya, yung pupuntahan niya. Nananalangin siya, ilang araw siyang walang kain, walang inom, pero dahil nga po spiritually connected siya kay Lord, hindi dahil sa emosyon, hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa anumang bagay, kung hindi dahil malinaw sa kanya, una yung calling niya, then naintindihan niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanya, kaya hindi po natinag yung kanyang commitment. No? Kaya, nawa po makita po natin. Okay, isa pa pong bagay, sabi diyan, how did Paul maintain his commitment to God? Number 3 po is formed by God's grace o God's grace. Si Apostol Pablo po ay buong-buo po siya. Binuo po siya ng biyaya ng Diyos. Kung babalikan lang po natin yung buhay ni Apostol Pablo, siya po isang mamamatay tao, siya po isang, pinapatay niya yung mga Kristiyano, siya po napakasamang ng kanyang pamumuhay. Kaya nga po may sinabi si Pablo na ako ang pinakamasama sa lahat ng mga naging alagad ng Panginoon. Mayroon po siyang ganong sinabi. So, pero naintindihan po niya na ang lahat ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kasi po pag naintindihan natin na ang lahat ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos, hinding-hindi po tayo tutubuan ng isipan o pusong pagmamataas. Marami po kasing tao minsan dahil nga po nakita nila ang kanilang sarili na parang dahil sa kanilang talino, dahil sa kanilang abilidad, dahil sa kanilang galing, nawala yung grasya ng Diyos, kaya po lumaki ang ulo, lumiit ang puso. Yan po ang kalimitan nangyayari. Kaya nga po, dapat po, every time na lalapit tayo sa Panginoon, Lord, ito'y dahil sa'yo. Hindi ako to, ikaw to, Lord. Bakit na pinagpapala ng Diyos ngayon? Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil marami tayong connection. Binigay ng Diyos lahat yan. Bakit ka na-graduate? Bakit ngayon professional ka na? Bakit until now, andito pa tayo sa karir natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin? Hindi dahil ikaw, hindi dahil ako, hindi dahil sa atin. Dahil lahat sa Diyos. Alam niyo po, pag yun po ang nararamdaman ko palagi, talagang bumabalik po yung pakiramdam na yung alab Kasi minsan gusto po nating mag-alab yung commitment natin sa Panginoon. Kaya lang minsan, pag nangingibabaw na yung ako, nangingibabaw na yung tayo, doon na po nawawala. Dapat laging si Lord, Lord, hindi dahil sa akin kung hindi dahil sa iyo. Sabi po ng Bible, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo o tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Actually po, ang context nito is about salvation, kaligtasan. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat maipagmalaki ang sino man sa bawat isa. So, even po yung salvation, naligtas tayo hindi dahil mabait ka, hindi dahil nakapag-aral ka, hindi dahil gwapo ka. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi dahil maganda ka, hindi po yan. Lahat po yan ay biyaya lang ng Diyos. Pinili ka ng Diyos hindi dahil meron kang abilidad. Pinili ka ng Diyos dahil napagdesisyonan niya. Kaya po, ano ang dapat nating ipagmalaki sa Panginoon? Dapat po ganito ang puso, Lord, ikaw to Lord, nasan man ako ngayon, Lord? Kaya minsan may mga Kristiyanong napakahirap nilang bitawan yung mga bagay na naging, alam niyo yun, yung mga bagay na na-achieve nila. Kasi nga po, tinatanaw nila na nagawa ko to dahil nagsikap ako. Tama naman, may part naman tayo doon. Pero dapat po lagi, sa likod niyan ang Diyos. Nagawa ko to, Lord, dahil ikaw. Nakapag-aral ako, alam niyo po sa amin nga sa church, may mga graduate po doon, until now may mga nag-aaral, talagang sinasabi sa akin, Tay kasi yung tawag nila sa akin doon, Tay, gusto ko na maghinto. Bakit? Wala po talaga kami Kulang na kulang kami. Lagi ko pong ini-encourage na okay lang yan.
Basta mag-aral ka lang, bahala ang Diyos. Unahin mo mag-serve kay Lord, bahala ang Diyos. Alam niyo po, nakagraduate, nakatapos, may mga trabaho. Bakit po? Pinapakita lang ng Diyos na, grabe, kaya niyang gawin ang lahat para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Yan po ang biyaya ng Panginoon. No? Kaya sabi diyan, even yung kaligtasan, sabi diyan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa kung anuman, kung hindi dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya po, pag hindi po ito malinaw sa atin, napakahirap po. Kaya tingnan po natin ito isang bagay. Sabi niya, sometimes our commitment shift. May mga pagkakataan daw po na ang ating commitment ay nagsishift, nagbabago, no? At napaka-importante na maintindihan po natin. Meron po ako isang tanong na gustong itanong po sa inyo. Do you want to restore the fire you once felt in serving? Gusto daw po ba nating muling maramdaman yung apoy sa ating paglilingkod? Yung una, di ba nung una-una tayong naging Kristiyano, yung gumigising ka ng madaling araw, nagbabasa ka ng Bible, pag nanalangin ka, ayaw mo nang tumigil. Tapos noon, dahil sa sobrang alab mo sa pag-share ng gospel, yung poste, halos damitan mo lang, sharean mo na. Ganun ka kainit. Pag dinamitan yung poste, papatanggapin mo, ganun ka kainit. Pero habang tumatagal, yung commitment natin nagbabago, nawawala. Parang kumbaga sa isang apoy, unti-unti nang nalulusaw. Unti-unti nang namamatay. Kaya po ang tanong sa atin ngayon, yung commitment po natin, gusto daw po ba nating muling ma-restore? Gusto ba nating ma-revive yung commitment natin sa Of course, sa dami po ng problema sa mundo na to, hindi maiaalis minsan yung commitment natin sa Panginoon ay naaapektuhan. Pero, gusto ko pong i-challenge po ang bawat isa sa atin. Sa Bible po, sa aklat po ng pahayag, meron po doon, actually po yung Church of Ephesians, o Epeso, binati po ng Panginoon. Alam mo, natutuwa ako sa iyo, sabi ng Panginoon, yun po yung 7 churches Mahusay ka, lumalayo ka sa kasalanan, hindi ka natutuwa sa mga ganito-ganyan, pero may isang bagay akong hinanakit sa iyo. Yung pag-ibig mo nung una, nagbago na. Tingnan mo yung katabi mo. Kumusta yung pag-ibig mo? Kumusta yung pag-ibig natin sa Panginoon? Pwedeng nalayo na tayo, pwedeng ang layo na ng puso natin sa Panginoon. Pero alam niyo po, dun sa verse po na yon, may sagot si Lord. Parang dumating ka man sa punto na parang gusto mo nang bumigay, gusto mo nang tumigil, gusto mo nang bitawan lahat. Pero may sagot po doon. Mababasa po natin sa Pahayag chapter 2, verse 5. Tingnan niyo po ito. Ito po yung sagot. Nalamig man tayo, marami man tayong pinagdaanan, ito po yung sagot. Sabi diyan, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Ano raw ang dapat nating gawin? Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. Even sa maliit na bagay. At gawin mong muli. Tingnan niyo po itong highlight. Sabi diyan, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko ang kinalalagyan o sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ang point po dito, ito pong Church of Ephesians, nakita ng Panginoon, pinuri ng Diyos. Mahusay, magaling, matalino, etc. Pero ang sabi ng Diyos, lahat ng yan ginagawa mo pero wala kang pagmamahal. Yun ang point dyan sa senaryo po na yan. Pwedeng gumagawa tayo pero wala tayong pag-ibig. Parang out of duty lang. Pero ang nakakatuwa po dito, sabi ng Panginoon, gusto mong bumalik yung dati? Gusto mo yung commitment mo mas muling mag-alab? Gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Parang sa mag-asawa lang yan. Gusto mo ma-restore kayong mag-asawa? Sa lalaki, hamon sa mga lalaki, i-date mo ulit yung asawa mo. Para ma-restore. Parang ganun lang po yung ginagawa mo nung una. Ligawan mo ulit. Ipagbukas mo ulit ng pintuan. Pagsasakay, huwag mo isaldak. Di ba ganun kasi minsan no? Payungan mo, dati kasi, may mababasa ka ng ulan. Ngayon, tagal mo naman. Di ba, minsan ganun na ngayon. Yung una raw po, alam nyo, napakahalaga nung una. Yung una nating paglilingkod na naglalakad ka,
Naalala po natin, marami po sa atin dito, di ba? I think marami na kahit malayo, dahil magsisimula na yung service, maglalakad, okay lang sa yung maglakad. Kahit umuulan, nakapayong ka. Pero habang tumatagal, grabe, hindi ka nasisimba pag walang tricycle. Eh, pastor, wala po eh. Yung una ang pinaka-importante sa harapan ng Diyos. Kumusta po tayo, mga kapatid? Yung una. Nung una nagmamap tayo, nung una ginagawa natin yung mga bagay-bagay, maliliit na bagay. Nung una may puso ka sa tao, nung una kaya mo sinusundo mo yung mga tao dahil gusto mo silang mailapit sa Panginoon. Pero habang tumatagal, dahil may mga conflict, tigas naman ang ulo kasi niyan, ang tagal ko lang sinusundo, di naman nagbabago buhay, ayaw iwanan yung bisyo. Okay lang yon. Kailangan po nating maintindihan, sabi diyan, yung una natin pong pag-ibig. Para bumalik, gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Gumising ka ng maaga, mag-pray ka, mag-devotion ka, no? Yung mga una po natin ginagawa. So napaka-importante po. Kaya po hamon sa bawat isa sa atin, unwavering commitment. Gusto ba natin yung commitment natin is patuluyang lumalago, mas lalong nagbubunga, mas lalong nagiging epektibo? Yan po yung mga bagay na dapat po natin gawin. Ako po maraming pagkakataon nakabitaw na ako sa Diyos eh. Pero salamat sa Diyos dahil hindi ako yung nakakapit sa Kanya. Dahil siya yung nakakapit sa akin. Kapag po ikaw lang ang nakakapit sa Diyos, siguradong sigurado ako bibitaw ka. Pero pag ang Diyos ang malinaw sa'yo, na nakakapit sa'yo, hindi ka niya bibitawan.